Akala nyo wala siyang pananagutan dyan? Subukan ninyong palakihin yan. Subukan nyo lang palakihin yan. Ang pinaka-arbiter dyan, pakukuha po natin ang inyong notarial register at kapag nakita namin na tumama dun sa number nung daladala ni Gutesa, madidisbar pa po kayo dyan. Lawyer na nag-deny na hindi daw siya ang nagpirma sa affidavit ni Orly kasi posible siyang madisbar. Kasi sabi ni Marcoleta, kung talagang palalakihin nila ang isyu na ito, ay posibleng kalkalin ni Marcoleta yung mga dokumento na iyan, mga kabibig. Sa post ni Jason sa napilitan bang magsalita si Peachy, dapat ipatawag sa Blue Ribbon ang abogadong ito. So, kung ganito kabibig, mas lalong lalala ang istorya. Kasi, primero, nag-deny na siya. Tapos, kung palapalakin ng issue, Marcoleta gagawa ng hakbang. Tapos ang post ni Jason sa, kung pwede, para maseto lang issue na ito, kasi ito ang ginagamit ng kabilang kampo, nasisiraan ang pangalan ni Marcoleta, pati ang Senado masisira kung talagang palalakihin ito. Mas mabuti pang ipatawag sa Blue Ribbon ang abogadong ito. She claims that her notary office did not notarize the affidavit of Orly Gituza. But look at the stamp. They have the same address, PTR, book number, etc. Although magkaiba ang stroke ng perma. Parang napaka-imposible naman na nagtungo si Major Sergeant Gituza sa opisina ni Attorney Espera, kinuha ang dry seal at minarkahan ang sinumpaang sanaysay. Kinuha ang libro ng notaryo, hinanap ang pahina at isinulat ang detalye ng affidavit. Oo nga, no? Diba? Tama din si Jason sa, ano to na tawag dito, hinold up, hindi naman hinold up. Para tinutukan ng baril ang office ni Attorney Peachy para talagang notaryuhan ang affidavit. Pero sabi naman ni Peachy, fake daw yun. Fake ang pagnotaryo. Yung content, hindi fake. Yung notaryo lang. Pero may stamp, di ba? May stamp at kung ano, anik-anik pa. Kinuha ang libro ng notaryo, hinahanap ang pahina, at isinulat ang detalye sa affidavit. At alam niya ang PTR ng abogada at ipinirma niya ito sa kanyang papel. Oo nga, no? Attorney Peachy Rose G. Espera is reported to be employed at the Bureau of Jail Management and Penology under DILG headed by Secretary John Vic Remulla. Oh! Maraming tanong ang dapat niyang sagutin kaugnay sa kanyang pagnonotaryo habang siya ay nanungkulang sa BGMP. Mahalagang humarap siya at ang kanyang mga notary office staff o secretary sa Blue Ribbon Committee. Lalabas ang katotohanan. Huwag takipan, please lang. Ping. Ano bakit may ping? Ito talaga si si Jason. So ito kabibig, ang komento ni Marcoleta hinggil dito na posible daw madidisbar itong si Attorney Peachy kung malalaman ang katotohanan ng istorya. Naku po, mas lalong mas lalong pinagulo. Sana hindi na lang siya nagsalita, no? Pero kung totoong hindi siya pumirma, masasyak siya, uy, bakit nandyan yung perma ko? Hindi naman ako pumirma. Sino ang pumirma? Isa sa mga staff niya. Ay nako, isang malaking gulo talaga ang pinasok ng, for example, staff or ni Attorney Peachy, kung ano man talaga. Kasi sabi ni Michael, pag palalakihin nyo to, iimbestigahan ko talaga to. Ito kabibig, manood tayo. Baka akala nyo wala siyang pananagutan dyan? Subukan ninyong palakihin yan. Subukan nyo lang palakihin yan. Ang pinaka-arbiter dyan, pakukuha po natin ang inyong notarial register at kapag nakita namin na tumama dun sa number nung daladala ni Gutesa, madidisbar pa po kayo dyan. Subukan po ninyong palawakin yan. Ako na mismo magpo-prosecute sa iyo. Sa bagay, ito pinalaki nila di ba? Okay. Kasi ako rin napapansin ko ito Sen. Ewan ko lang kung practice talaga ito. Pagka kasi nagnotaryo,
Di ba, pag nawalan ka ng lisensya, Oo. affidavit of loss, Yes. papanotaryo ka eh. Napapansin ko, wala naman talagang abogadong humaharap eh. Oo. Yun lang taga, doon. Yung sekretarya, taga-tait, Oo. etc. Oh. Yun po bang practice na yun ay tama, Sen? Basically, hindi tama yun. Dapat kasi, kapag ka kasi nagnonotaryo ka, haharap sa'yo yung affiant eh. Oh. Yun ang kailangang nandoon. Kaya itong Gutesa, humarap talaga. Oo. Kailangan nakaharap ka. Alam niya yung pananagutan niya, kailangan nandun siya mismo eh. Mali yung halimbawa, tinawag lang, pakita mo nga sa akin ng litrato. O sige, ikaw na ang pumirma dyan. Nagagawa nila yun, pero mali yun. Kasi ang hinahangad dito kasi ay yung pananagutan na nakaharap mo talaga. Kasi ikaw ang nag-administer ng kanyang oath eh. Para nakita ko yun, naging malaking issue yun doon kay Alice Guo, di ba? Pero anyway, Paano kung halimbawa, kasi itinatanggi nga ng abogado, nasa yung nakapirma doon. O sige. Pero kung yun ang practice pala nila, talaga nagnonotaryo sila pero hindi siya pumipirma. At yung nakapirma lang talaga na yun, sa affidavit ni Gutesa, sa lahat ng notaryo nila, yun talagang pumipirma. Ano mangyayari? Dyan, magkakaroon siya ng disciplinary problem dyan. Kasi mananagot ka doon sa tinatawag naming SIPRA. SIPRA. Ito yung Code of Professional Responsibility and Accountability. Okay. Mahigpit yun. Maaari kang madisbar dyan. Sapagkat nagkulang ka at nagkasala. Dito maliwanag na kung hindi siya ang pumirma, maliwanag na ang pumirma dyan is staff niya o sekretarya niya. Kasi yung paggamit ng kanyang notarial office, yung kanyang notarial seal, sabi ko nga sa inyo, imposible para kay Gutesa na siya mismo ang magtatatak doon, siya magtatatak ng dry seal at mahanap niya yung page number, book number, document number. Hindi kaya ng isang nagpapanotaryo yun. Ang nakakakita lamang niyan ay yung staff doon, yung pinagkatiwalaan ng abogado, siyang maglalagay ng mga number na yon. Kaya pinakatama dyan, sabi ko nga, pasasabihin ako yung kanyang notarial register. At kapag ka nag-match, ibig sabihin, galing sa opisina niya talaga. Hindi na pinag-uusapan kung ikaw ang pumirma o hindi. Pinayagan mo ang staff mo kung sino man na ipagamit ang iyong notarial office. Mukhang mababalita ng pangyayari ngayon. Kasi sa lumalabas sa social media at sa pahayag ng ilang mga... Gusto niyang palakihin, okay. Kasi ako wala akong kinalaman dyan. Ang akin lamang gustong mangyari, dumating sa akin na may notaryo, hindi ko na pinakialaman kung sino magnunotaryo. Hindi ko na makatungkulan yun. Basta sinabi ko, maghanap ka ng magnunotaryo para sa panig ko, another satisfaction para sa akin, na ikaw talaga'y nakahandang humarap dito. Opo. Kasi pinalalabas nila ngayon sa social media para bagang Peke. kayo ang Nameke. nameke. At saka parang dating Marcoletas witness. Sige. Ganun po Ang gawin natin para talagang isalig natin talaga sa katwiran. Opo. Patawag po natin yung abogado at dalhin niya yung kanyang notarial register. Ayun. Makikita po natin dyan kung yun sino nagsasabi ng totoo. Nako, mukhang malaki po problema kakaharapin ni attorney. Malaki talaga yan. Lalo na kapag subukan po ninyong palawakin yan. Ako na mismo magpo-prosecute sa iyo. Kasi naglabas pa siya ng kanyang statement, no? Binasa natin kanina. Hinahanap po nga yung Binasa na natin kanina. Maring totoong hindi siyang pumirma. Bakit pinapayagan mo mga staff mo o sekretaryo mo ang pumirma para sa iyo? Bakit hindi ko i-assume ito? Paano makukuha ni Gutesa maliban ang ng ninakaw niya yun, siguro. Paano niya makukuha sa notarial register mo yung mga number na ilalagay doon? Yun lamang doc number. Doon nakalagay sa libro, makapal yun eh. Tutuntunin mo yun kung ano yung pinakahuli. Okay. Pati page. Kaya nga parang 58 na yan, makapal na yun eh. So sa page 58 na nandun eh. O pati book number nakalagay. Kasi yung bawat register, may book 1, book 2, book 3, book 4. Yan nga kakapal yun eh. Yan ay nire-report mo sa RTC na kung saan ka kumuha ng notarial commission. Mahigpit ngayon ha, yung notarial law. Baka akala niyo wala siyang pananagutan dyan. Subukan ninyong palakihin yan. Subukan nyo lang palakihin yan. Ang pinaka-arbiter dyan, pakukuha po natin ang inyong notarial register at kapag nakita namin na tumama dun sa number nung daladala ni Gutesa, madidisbar pa po kayo dyan. Mabigat pala yan, Sen, ano? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Baka kayo pa po ang gumagawa ng paraan sa ikadidisbar ninyo. Nasa sa inyo po yan. Nako, mukhang hindi baka mabaligtad pa ang pangyayari. Mababaligtad yan. Ako, wala po akong kinalaman dyan. Kayo po nagsabi na hindi nyo pinirmahan yan. Okay sa akin yun kung hindi kayo pumirma. Pero kayo
kayo ang nagbigay ng pagkakataon na ipirma po nung kung sino man ang pinagkatiwalaan nyo dyan.